Manang, baka pwede makahingi ng konting sabaw. Gutom na po ako eh. Sige na ho. Magwawalis na lang ako dyan sa harap bilang bayad. Ano ba naman yan? Umagang-umaga namimeste ka rito sa negosyo ko. Walang libreng sabaw rito. Alis dyan, alis! Maaga pa lang ang maingay na boses na ng ginang na si Ason ang maririnig sa labas ng kanyang kainan. Tinataboy nito ang pulubing laging pagala-gala sa kanilang lugar. Kilala ng matapobre at talakera si Ason. Kaya tumigil man sa paghingi ang gusgusing bata, tuloy pa rin ang litanya ng matanda. Grabe naman kayo. Konting sabaw lang, di ka man lang makabigay. Di ka naman malulugi. Damot nyo. Abat, ang tabil ng dila mong bata ka. Lumayas ka sa harap ko at baka hindi kita matansya. Ang baho mo, alis! Natataboy ang swerte dahil napasukan dito ng amoy mo. Shoo! Parang aso na binugaw ni Ason si Bilog. Pinagtitingi na naman ito ng mga kumakain. Ngunit walang umawat sa pinagsasabi ng matanda. May iba pang umiiwas ng tingin dahil pinaniniwala ang bayolente ang naturang pulubi. May nagkalat kasi na nananakit daw ito kapag hindi na pagbibigyan. Kaya maging ang ibang tao, nag-aalangan ng tulungan ito. Dahil sa labi sigurong gutom at insulto, hindi napigilan ni Bilog na ikalat ang mga tinapay na nakadisplay sa harap ng karinderya. Nagkandagulat naman na inagapan yun ni Ason at pinalo nito ng hawak na sandok ang ulo ng bata. Puisit kang bata ka? Bumalik ka rito at nang malintik kang kasakin. Bago pa man lumapat ang tsinelas na ibabato sana ng matanda, pumaripas na ng ali si Bilog. Hindi naman ito pinalampas ni Ason at inutusan pa ang mga tambay doon na sundan ng pulubi para maturuan ng leksyon. Bihasa na sa ganitong galawan si Bilog at gaya ng nakasanayan, nagtago ito sa maliit na eskinita sa likuran malapit sa kainan hanggang sa makalampas ang mga lalaking humahabol sa kanya. Nay, sana binigyan nyo na lang ng konting pagkain yung bata. Kawawa naman eh. Baka sa sobrang gutom kaya hindi na napigilang lumapit sa inyo. Yun ang puna ni Rhea sa nanay Ason niya nang maabutan ng eksenang yun. Hindi naman kasi siguro aabot sa ganon kung pinagbigyan ng tindera ang bata ng kahit kaunting tulong. Hindi lang talaga magamot ang kasungitan ng ginang. Naku, Rhea, huwag ka nang dumagdag sa problema at mainit ang ulo ko. Kaya namimihasay ang pulubing yan dahil sanay na laging abutan ng limos. Kung wala siyang makain, hindi na nating kasalanan yon. Kita mo nga tayo patuloy ang naperwisyo. Ang tinutukoy nito ay ang kaunting pagkakaiba ng pwesto ng mga tinapay. Kung tutuusin, marahan lang naman ang pagkakagulo ni Bilog sa paninda. Wala namang nasira kahit isa. Talagang grabe lang kung mag-react si Aling Ason. Para bang may duming pinahid ang bata kung punasan nito ang nakahain. Napabuntong hininga na lang ang dalaga. Dumiretso na lang siya sa likurang bahagi ng kainan upang tumulong sa hugasin. Nang saktong pagbukas niya nga lang ng pintuan sa likod, nakita niya si Bilog na nakaupo sa maruming sahig ng eskinita. Hawak nito ang tiyan at nang makita siya, naalarma ito. Tatakbo na sana ang pulubi ng pigilan niya. Hindi kita sasaktan, Toy. Diyan ka lang muna. Hahanap ako ng pwede mong kainin. Kahit nag-aalangan, naghintay ang bata. Bumalik din naman kaagad si Rhea dala ang supot na may lamang sobrang ulam at kanin nila kanina. Pagkalahad niya pa lang sa pagkain, mabilis ang hinablot yun ni Bilog. Parang takot itong maagawan. Sa ginawa niyang yun, hindi sinasadyang mapasagi ang mahaba niyang kuko sa kamay ni Rhea. Napabawi ng kamay ang dalaga at nang tingnan ni Bilog ay napatakip ito ng mukha na animoy dinidepensahan ng sarili. Nabigla rin na baka magkasugat ang dalaga at malintikan siya kapag nagsumbong ito. Hindi ko sadya.
Nadaplasan lang ng kamay ko. Huwag mo akong sasaktan. Lalaban ako. Ano ka ba? Alam ko, Toy. Sige na, umuwi ka na para makakain ka na ng agahan. Huwag ka muna masyadong lumapit kay nanay. Mainit ang ulo sa'yo nun ngayon. Ikaw may sabi niyo na. Basta utang ko to sa'yo. Babayaran kita kapag nagkapera na ako. Hindi to limos. Nginitian lang siya ng dalaga habang napapalingon siya sa pag-alis. Kita naman kanina sa mukha ni Bilog ang takot at konsensya sa ginawa. Bilang mabuti ang puso, ramdam ni Rhea na dulot lang ng takot nito kaya ganito umasta. Ang pagiging palaban nito, gawa lamang ng malupit na sitwasyon sa buhay. Sa pinagtagpi-tagping silungan sa gilid ng dump site, nilantaka ni Bilog ang pagkaing dala niya. Ito ang dating kulungan ng baboy na nilinis niya at tinakpan ng tarpaulin. Mas ganado ngayon ang bawat nguya niya dahil lasang hindi panis ang ulam at kanin. Kadalasan kasi halatang nalipasan na ng ilang araw ang tira-tirang naaabot sa kanya. Hindi naman siya laging umaasa na lang sa hingi. Masipag siyang mga laka-lagi para may pambili. Kaya nga lang, inaabot din minsan ng kagipitan at walang natitira sa kanya. Sakto ng oras na yon, papunta na naman sa direksyon niya ang taong nanggigipit sa kanya. Kaya agaran niyang nilunok ang pagkain at balak na sanang umalis nang siya ay maabutan. Hoy! Tatakas ka ba ha? Subukan mo lang tumakbo at sirayang bahay mo sa amin. Nasaan ang bayad mo sa renta mo? Ano ba? Hindi niyo ba ako titigilan? Sumusobra na kayo Hindi naman kayo may-ari nito eh. Aba, marunong ka na sumagot Wala ka na naman pambayad no. Arat na tol, turuan natin ang leksyon tong batang to. Doon, pinagtulungan siyang pagtripa ng grupo ni Buboy, leader ng maliit na gang sa kanila. Hilig nilang puntiryahin si Bilog. Lagi kasi itong nanlalaban kaya hindi nasasayang ang oras nila. Hindi naman basta na lang nagpapabiktima si Bilog. Pinabalik nito ang mga batok at sapak sa kanya. Kaya nga lang kahit may katabaan siya, mas maliit siya sa mga ito. At kulang siya sa resistensya kaya lagi siyang talo kapag marami ang kaharap. Hoy, bitiwan niyo ang apo ko. Lintik na mga bata ire. Titigilan niyo yan o pasusukahin ko kayo ng buhay na daga. Nagsipulasa naman ang grupo nang biglang sumulpot si Lola Obang. Kahit mga siga sila Buboy, takot ang mga ito sa pinaniniwala ang mangkukulam na matanda. Dali-dali namang dinaluhan ni Lola Obang ang nangihinang apo pagkaalis ng mga salbahing bata. Awa ang naramdaman niya nang makita ang kalagayan ng apo. 13 anyos na ito, ngunit aakalain mong 10 taong gulang pa lang dahil nga sa pagiging punggok. Nako apo, ayos ka lang ba? Pasensya na't nahuli ng dating si Lola. Huwag kang mag-alala at makakaganti rin tayo sa mga buwisit na yon. Ayos lang po Kula. Ako pa ba? Ang lakas ko kaya. Ay siya, heto, may nabili akong tinapay sa bayan. Tiyak na gutom ka na eh. Kumain na po ako kanina Kayo na lang po umubos niyan para makapagpahinga na rin kayo. Ako na pong bahalang magatid sa junk shop niyan. Pinaupo ni Bilog ang matanda at sinalo ang kaninang dalang karito ni Lola Obang. Mula umaga kasi, naglilibot na ang matanda para lang maghanap ng kalakal. Napangiti na lang ng mapait si Lola Obang. Nalungkot sa kalagayan ng bata na hindi naranasan ang magaang na buhay. Nakamulatan na nito ang hirap at kalupitan. Ngunit kilala mang bayolenteng pulubi sa kanila, sobrang maalaga naman ito sa kanya. Sila na lang kasing dalawa ang magkatuwang sa buhay. Mahal, sumama ka na sa akin. Magugustuhan mo rin yung pupuntahan natin, panigurado. Pumayag na nga si Tita Aso, no? Samahan mo na siya, anak. Ilang araw ka nang kinukumbinsi nitong si Neko. Baka magsawa yan kapag nasobrahan ka sa pagpapabebe. May pasok nga ako, Nay. May exam din ako kaya hindi ko pwedeng basta na lang baliwalain yun para lang maglakwatsa. Anong lakwatsa?
Di ba sinabi ko na sa'yo na planadong competition yun? Marami tayong magiging sponsor kapag nanalo ko, mahal. Todo hikayat ang nobyo ni Rhea na si Nico na pumayag na ito sa kanyang paanyaya. Ayaw ng dalaga na sumabay rito dahil kilala niyang kaskasero ang lalaki. Ngunit mapilit ito. Hindi pa nakatulong na pati ang nanay niya ay napapasabay sa gusto ng kasintahan. Sandali lang, iho, ha? Magpapatulong muna ako sa anak ko sa kusina. Ubusin mo muna yung hinanda ko para sa'yo. Alam ko kasing paborito mo yan. Sige po, tita. Take your time. Pagkarating ng kusina, kinurot ni Ason ang dalaga. Napahiyaw naman si Rhea dahil sa ginawa ng ina. Napatanong pa si Nico nang marinig yun, ngunit nagpanggap lang si Ason na napaso si Rhea. Ano bang inaati mong bata ka? Gusto mo ba na mabadshot tayo sa pamilya ni Nico? Mag-isip ka nga. Maliit na hiling lang ang hinihingi niya. Walang-wala yun sa utang na loob natin sa kanya. Sandamakmak ang utang natin. Pero Nay, ayoko na talagang sumama kay Nico o sa mga susunod niya pang lakad. Hindi ko naman siya mahal eh. Ikaw lang ang mapilit na ipagkasundo ako sa kanya. Sa sinabing yun ng anak, nasampalito ni Ason. Mabigat ang kamay ngunit siniguro niyang walang tunog na aalpas. Napahawak naman si Rhea sa pisngi at hindi makapaniwalang napagbuhatan siya nito ng kamay. Sumobra na ang pagiging ganid nito dahil halos ibigay na siya kay Nico. Huwag mo kong iiyakan dyan. Umayos ka't bumalik ka doon. Pagsilbihan mo ang mamanugangin ko kung ayaw mong magutom tayo pareho. Pagkatapos noon, bumalik si Rhea sa tabi ni Nico na parang walang nangyari. Natuwa ang lalaki nang pumayag na rin ang dalaga sa wakas. Sa loob-loob naman ni Rhea, nawawala na siya ng amor sa mga bagay sa paligid. Hindi naman niya ito basta-basta matatakasan kaya nasanay na siya. Dahil na rin sa anak ng Kapitan si Nico at may kaya ang pamilya, parang sunod-sunuran ng nanay niya rito kaya wala siyang makitang kakampi. Lumalalim na ang gabi, subalit hindi pa rin umuuwi si Nico. Todo pa rin ang lapit nito sa nobya at pilit nitong hinahawakan ng kamay ng dalaga. Sa pagsuri niya nga lang sa braso ni Rhea, kita niya ang marka ng kalmot sa likod ng palad nito. Mahal, saan mo nakuha to? Nakalmot ka ba ng pusa? Wala naman kayong alaga kaya bakit ka nagkaroon ng kalmot? Naku, delikado to kung pusang kalye ang may gawa niyan. Anong nangyari? Patingin nga. Nagmadaling lumapit sa kanila si Ason nang marinig yun. Hinablot niya ang kamay ng anak at sinuring mabuti. Nainis pa ito nang subukan itong itago ang marka. Napapalatak naman siya bigla at seryosong tinanong si Rhea. Kailan ka nakalmot ng pusa, Rhea? Nako, ang mahal pa naman magpa-injeksyon. Sana sinabi mo kaagad. Delikado ang rabies sa panahon ngayon. Wala to, Nay. Hindi pusa ang may gawa niyan. Nadaplisan lang kanina nung may inabot ako. Hindi naman sinasadya. Gagaling din to. Magsabi ka ng totoo, mahal. Kailangan nating madala ka agad sa Animal Bite Center para hindi yan magkaproblema. May inabot ka? Kanino naman? Huwag mong sabihin na tinulungan mo na naman ang pulubing yon. Sabi niya wag kong sabihin, di wag. Ay piloso po itong batang ito ha. Nawawala naman ng pag-asa na napabuga ng hangin si Ason. Wala na talagang ginawang maayos ang anak niya. Diyos ko, Rhea, kaya bumibilis ang pagtanda ko dahil sa'yo. Ikaw na humarap dyan sa nobya mo, Nico, at nai-stress ako. Anong ibig sabihin ni tita, mahal? May nanakit bang pulubi sa'yo? Sabihin mo lang, ipapadampot ko sa tauhan ni Papa. Pati ba naman ikaw, Nico? Ayos nga lang ako. Aksidente nga lang yun, tsaka hindi naman malala ang kalmot. Gagaling din to pagkalipas ng ilang araw. Basta huwag ka nang lalapit sa pulubing yun ha. Hindi sa lahat ng oras may mabuting bunga ang kabaitan, mahal. Karamihan pa naman sa kanila bayolente dahil walang pinag-aralan. Tignan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Pinigil na lang ni Rhea ang mga nais niya sanang sabihin at nanatiling tahimik sa mapang-insultong pinagsasabi ng nobyo.
Kaya talagang nakakasundo nito ang nanay niya dahil pareho ang ugali ng dalawa. Hoy bata, huwag mo mamantsa-mantsa niyang sasakyan ko ah. Bantayan mo maigi, mas mahal pa yan sa buhay mo. Mayabang nabilin yun ni Nico na preskong bumaba sa kanyang sasakyan. Kasabay nito ang isang babaeng lumingkis agad sa kanya. Saktong may nakita siyang mga nakatambay na mga kabataan sa gilid ng daan. Bilang tulong sa naghihikahos, hinayaan niyang magbantay ang isa sa kanila at napili niya yung pinakapunggok na mataba. Nagulat nga lang siya nang sumagot ito sa kanya. Hoy Karen, ako ba kausap mo ha? Aba, mayabang ang isang to ah. Gusto mo ba ng barya o hindi? Han, hayaan mo na yan dyan. Malilate na tayo sa party. Gusto pa sanang patulan ni Nico ang pulubi nang nagmamadali na ang kaakbay niyang chicks. Kung hindi niya lang ito kasama, baka nasampulan niya na ang maangas na bata. Sa huli, binalaan niya na lang ito sa pamamagitan ng tingin at umalis na rin. Dumila na lang ng mapang-asar si Bilog nang makatalikod ang lalaki. Ngunit kahit na ganon, binantayan pa rin niya ng maayos ang sasakyan. Mataas ang pride niya, subalit aminado siyang kailangan niya ng pera. Bagong babae na naman? Kahapon kulot ang buhok na matangkad tapos ngayon iba na naman dala mo? Kawawa sila sa iyo ah. Mukha ka namang sigbin. Paano mo sila naluloko ng ganyan? Kumunot ang noo ng kasamang babae ni Nico. Ngumiti naman ang pilitang binata at pinanlakihan ng mata si Bilog. Gusto niya mang bulyawan ito, ngunit baka mahuli siya at mapasama pa sa dinidiskartehan. Kaya pinili niyang takutin ito sa tingin. Huwag mo intindihin yan, babe. Medyo naaning lang yan siguro kasi walang makain. First time ko nga lang dito kasi nga, di ba, first date natin. Pumasok na nga lang tayo. Sa labas ng resto na yon, hindi yun ang unang pagkakataon na nagtagpo ang landas ng dalawa. Saktong si Bilog ang nakukuha ni Nico na parking boy palagi, kaya nakikita niya na iba-ibang babae ang dinadala nito. Ganito ba talaga kapag mayayaman? Parami yan ng babae. Ang lulupit! Madaling araw habang naglalakad pa uwi si Bilog, nagulat siya nang maramdaman ang pagtapo ng kung ano sa kanyang likod. Nang lingunin niya, nakita niyang isang supot yun ng walang lamang lata na beer. Nalaman niya kung kanino galing nang dumaan sa kanyang gilid ang pamilyar na sasakyan ng masungit na lalaki. Ngumisi pa ito sa kanyang direksyon. Halata ang kalasingan sa mukha. Oh, bakit ang sama mo kumakatingin? Dapat magpasalamat ka pa. Ilang piso din yan kapag binenta mo. Lakas ng tama mo ah. Nakakotse pero asal kalye. Muntik na ako mabasted dahil sa'yo, Bansot. Kapag minali mo ako ulit, hindi lang lahat ang tatama sa ulo mo, naintindihan mo? Kilalanin mo binabangga mo ha. Pagkatapos siyang takutin, dumura pa ito sa kanyang harap at binilisan ang andar ng sasakyan. Hinabol naman ito ni Bilog bitbit ang supot at hinagi sa direksyon ng kotse. Ngunit mabilis itong nakalayo. Pinulot din yun pabalik ni Bilog pagkaraan ng ilang segundo. Kasi kahit nakakainsulto, hindi niya maikakaila na bawat barya ay mahalaga sa kanya. Hindi pa man nakakabawi, dagdag na balakid sa daan ang pumigil kay Bilog. Sa dulo kasi ng kanto paliko sa kanilang silong, nagbabantay ang grupo ni Buboy. Nagbibilang ito ng pera. At nang ituro si Bilog ng katabi, nakangisi siya nitong nilapitan. Tagal mo umuwi ah. Kanina ka pa namin hinihintay. Ayoko nung gulo kaya tantanan nyo na ako ah. Nakuha mo na nga yung pera ko kahapon eh. Huwag mo muna akong bisitin ngayon. Gusto ko na rin sana magpahinga kaya lang paano ba yan? Bayad ang ulo mo ngayon. Huh? Anong... Hindi natuloy ni Bilog ang reklamo nang basta na lang siyang pinaulan na ng suntok ng kasamahan ni Buboy. Nabigla siya nung una, ngunit nang makabawi, ginamit niya ang hawak sa pagpalo sa mga ito. Doon pinalabas niya ang pagiging bayolente niya.
Lintik lang ang walang ganti sa mga mapagsamantalang taong ito. Ayaw man sanang tumigil sa pakikipagbuno ni Bilog, unti-unti na siyang nauubusan ng lakas. Sa huli, wala rin siyang laban sa 5 tao laban sa kanya. At ang mas ikinagalit niya, nang marinig na binayaran pala ni Nico ang mga ito para tambangan siya. Nang sa tingin ng grupo na sapat na mga pinsalang tinamo niya, saka lang siya tinigilan. Sa kabila ng mga inabot na pasa, sinikap niyang makauwi sa lola niya. Talo na naman siya ngayong araw. Ngunit hindi gaya nung nakaraan, alam niyang nabigyan niya rin ng pasa ang mga kalaban. Sa kabilang banda naman, salamat sa pag-atid, mahal. Babalik din ako bukas. Pasensya na talaga at kailangan ako ni Dad ngayon sa bahay. Ayos lang. Ingat ka sa pagmamaneho, Nico. Isang gabi, hinatid ni Rhea si Nico sa sasakyan nito. Nagmamadali kasing umuwi ang lalaki at kailangan daw nitong makabalik agad. Wala namang kaso yun sa dalaga. Pabor pa nga at naputol ang pagbisita ng lalaki. Ate ganda! Oh, ito bayad ko sa binigay mo sa akin nung nakaraan oh. Sabi sa'yo babalikan kita kapag nagkapera ako. Naku, Totoy, sana inipon mo na lang to. Ang tagal na rin naman nun Baka wala ka ng pera dyan. Paakyat na ng sasakyan si Nico nang sumulpot si Bilog. Nang makita ng binata na nilapitan ng madungis na pulubi si Rhea, malakas niyang isinara pabalik ang pinto ng kotse. Hinarap niya ang batang pamilyar sa kanya at nang makita rin siya nito, nanlaki ang mata ni Bilog. Nagtaka naman si Rhea nang di pa pala nakakaalis si Nico. Oh, bakit bumalik ka? May nakalimutan ka ba? Lumayo ka sa pulubing yan, mahal. Sana pala hindi mo na lang ako inatid Naabutan ka patuloy niyan. Balik na sa loob, dali. Hihintayin kita makapasok sa loob para mapanatag ako. Ano ka ba? Wag na. Malapit lang naman ako Mauna ka na. Pinutol siya nito at porsigido sa gusto. Balisa si Nico at pilit na itinutuon ang atensyon ni Rhea sa kanilang bahay. Baka kasi magsumbong ang bata sa dalaga at hindi niya yun papayagan na mangyari. Umikot naman ang bata upang abutan si Rhea na pauwi na sa kanila. Teka, ate ganda, syota mo ba to? Ha? Oo, Totoy, bakit? Nakita ko yan dun sa... Hoy, huwag ka namang gulo pa rito Anong oras na Uwi ka na sa inyo. Ang sasabihin naman ni Bilog ang pinigilan ngayon ni Nico sa pagalit na paraan. Hindi naman nagpaawat ang bata at sumingit sa maigpit na palang pagkakahawak ng binata sa braso ni Rhea. Ay, manluloko! Bitawan mo si ate ganda! Nakikita ko yan sa bayang gabi-gabi, ate. Alam mo yung sikat na kainan doon para sa mga nagde-date? Iba-ibang babae dinadala niya ron. Palagi. Suking-suki. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag mong pansinin to, mahal. Baka nagdi-deliver yan kakatesting ng kung anong item sa lansangan. Uy, Sigbin! Mahirap lang ako pero hindi ako gumagamit. Akala mo kakalimutan ko na ang atraso mo sa akin? Di pa ako nakakabawi nung binayaran mo si Buboy na bugbugin ako. Pinaghalong gulat at dismaya ang makikita sa mukha ng dalaga. Alam niyang masama ang ugali ni Nico, ngunit hindi niya akalaing aabot to sa ganito. Bakas pa sa mukha ng binata na hindi nagsisinungaling si Bilog, kaya padalos-dalos man kung titingnan ay naniwala siya sa sumbong nito. Huwag mo sabihing naniniwala ka sa pinagsasasabi ng batang to, mahal. Wala ka man tiwala sa akin? Nico, umuwi ka na lang please. Sa susunod na tayo mag-usap. Mahal, hindi na nakahabol pa si Nico nang tuluyan na siyang talikuran ni Rhea. Napakamot na lang siya sa ulo at nang tingnan ng pulubi na parang natutuwa ito sa kalagayan niya, napikon siya at aamba na sana ng sapak dito. Sige, subukan mo. Di kita aatrasan. Isang sigaw ko lang makikita ni ate ang tunay mong kulay. Walang nagawa si Nico at padabog na nilisan ang lugar na yon. Sa sobrang sama ng loob, sa bahay niya na napansin na may bakas ng gasgas ang gilid ng kanyang sasakyan. Ang kaninang galit niya sa pulubi ay mas lalong lumala.
at ipinangako niyang magbabayad din ng salot na yon. Nagkamali ito ng kinalaban. Sa kabilang banda naman, masaya sa munting silong ang maglola. Pinagsaluhan nila ang munting handa na dala ni Bilog. Nabigyan kasi siya ng malaking pabuya nang tumulong siya sa pagpapalit ng gulong ng isang ali kanina. Doon din siya kumuha ng pera pambayad sa ate ganda niya. Sa alaalang yun, muling natawa si Bilog. Kahit simple kasi, nakabawi siya sa kalupitan ng lalaki. Nahuli naman ni Lola Obang ang mukha niyang yun. Aba, mukhang todo og saya ng apo ko ah. Minsan lang kita makitang may tunay ng ngiti, apo. Sana'y pagpalain ka pa. Sana nga la. Hayaan mo at hindi magtatagal, makakaahon din po tayo. Titira tayo sa maayos na bahay, malayo sa basurahan at masasamang nilalang. Puno ng tuwa ang puso ni Bilog ng gabing yon. Ngunit hindi niya akalain na sisingilin din to kaagad. Malalim ang gabi nang abala siya sa pagpulot ng mga bote. Bigla na lang may nagtakip ng kanyang bibig at pinagtulungan siyang damputin. Ramdam niya ang paghila ng mga ito sa kanya papunta sa isang sasakyan. Pinilit niyang makalaya sa pagkakagapos, ngunit wala yung epekto hanggang sa magkasugat-sugat siya. Hindi niya man nakita ang buong pangyayari, ngunit ramdam niya ang hagupit ng pananakit ng mga ito sa kanya. Hindi ito tulad ng simpleng suntukan na natatamo niya sa mga tambay sa kanila. Hindi siya nito tinigilan hanggat hindi siya umiiyak at nagmakaawang pakawalan. Namanhid na lang siya sa pinsalang natamo at pinikit ang kanyang mga mata. Umaasa siyang pagising niya, panaginip lang ang lahat. Nako, nasa na ba ang batang yun? Baka napano na si Bilog. Huwag naman sana. Makalipas ang isang araw, hindi pa rin nakakauwi si Bilog kaya labis ang pangangamba ni Lola Obang. Sanay naman siyang gabihin ito sa mga raket. Subalit ngayon lang nangyaring hindi niya ito namataan mula pa kanina. Dahil sa takot ng ibang tao sa kanilang maglola, wala siyang mapagtanungan ng kinaroroonan ni Bilog. Wala ring tutulong sa kanya sa paghahanap kung sakali man, dahil mailap ang mga ito sa kanya. Minabuti niya na lang na maghanap mag-isa. At sa paglilibot niya, umikot lang siya pabalik sa bukana ng dump site. Pagod na siya kakalakad at balak na sanang umuwi nang may makita siyang tumigil na van sa hindi kalayuan. Sa gitnang bahagi kung saan direktang tinatapon ng basura, bumukas ang pinto ng sasakyan at kita ang dalawang taong basta na lang may tinulak na bagay palabas. Bago pa man niya maunawaan ang nangyari, mabilis ding humarurot paalis ang van. Ang usok nito ay naiwan pa sa daanan. Diyos ko, muntik pa akong masagasaan. Wala na talagang disiplina ang mga tao ngayon. Malapit na siya sa silong nang parang may boses na nag-udyok sa kanyang tignan ng tinapo ng mga taong yon. Nang tuluyan na siyang makalapit, tumambad sa kanya ang dugoang katawan ni Bilog. Napahawak siya sa dibdib sa nakitang kalagayan ng apo. Suot pa rin ito ang damit na suot niya kahapon. Kung hindi lang dahil sa bagay na yon, hindi niya ito makikilala. Lalo't labis na duguan ang mukha at katawan ng bata. Kahit nagimbal, tiniyak niyang humihinga pa ito. Bilog, anong ginawa nila sa'yo? Diyos kong mahabagin. Hitay mo ko dyan, apo. Huwag kang bibitaw. Mag-isa man at walang mahinga ng saklolo, sinikap ni Lola Obang na balikan ang kariton at kinayang isakay doon si Bilog. Hindi mapigilang maluha ng matanda sa sinapit ng apo. Wala silang pera pampaospital, kaya pinagtiyagaan niyang lapatan ng paunang lunas ang bata base lang sa alam niyang paraan. Sa pamamagitan ng sikretong dasal na binaon niya na sa limot, ayaw niya mang buksan ulit ang dating daan.
Ngunit sa ganitong sitwasyon, wala na siyang pakialam sa kabayaran basta't mapagaling lang si Bilog. Pabalik-balik ang ulirat ni Bilog sa dumaang oras. Hindi ito makausap nung una dahil wala itong boses. Dinaluhan lang ito ng lola niya hanggang umabot ng 2 araw itong nagpapahinga at nakakatayo na mag-isa. Apo, ayokong tanungin ka, pero kailangang may managot sa nangyari sa'yo. Kilala mo ba kung sino? Nang makitang umaayos na ang pakiramdam ni Bilog, tinanong na ni Lola Obang ang apo. Sinalaysay naman ng bata ang nangyari, na kahit hindi niya raw makita ang mga mukha ng dumukot sa kanya, alam niya kung sinong nag-utos. Ang nag-iisang anak ni Kapang may gawa nito, La. Doon ko lang naisip na wala tayong laban sa ganong klaseng tao. Hindi po sila patas kung makipagtuos. Madungis tayong tignan, La. Pero silang makapangyarihan ng mas madumi kung maglaro. Sa inihayag ni Bilog, namuo ang plano sa isip ng matanda. Tinandaan niya ang pangalan ng umapi sa kanyang apo. Napaisip siya na ngayong binalikan niya na lang din ang dating gawain, ano pat lubusin na niya. Sa plano niyang yun, pansamantala niya munang iniwan ang apo para magpahinga ng gabing yun. Ang destinasyon niya ngayon ay ang malupit na anak ng kapitan. Hindi man madalas, ngunit maging siya ay nakaranas na rin ng kalupitan nito. Ngayon na ang oras para maranasan nito ang hirap na kanyang pinandidirian. Tulog na ang mga tao sa bahay ng punong barangay. Ngunit hindi roon ang intensyon ni Obang. Hinanap niya ang basurahan ng pamilya at binuhat yun sa kanyang kariton. Sumunod niyang pinuntahan ang karinderya ni Ason. Saksi rin siya sa pagmamalupit nito sa apo. Ganon din ang ginawa niya. Sinabay ang basura nito sa kanyang dala. Nang makumpleto na niyang kailangan, naglatag siya sa gilid ng dump site. Pinagbuklod ang mga kalat at hinanap ang magagamit niyang pangkulam. Hindi siya nagsayang ng oras at doon mismo sa gitna ng gabundok na basura, sinimulan niya ang ritual. Halos pumuti ang mga mata nito sa pagbigkas ng orasyon at biglang lumakas ang hangin sa paligid. Nagulat man sa naramdamang kakaibang simoy, hindi na pinansin ng matanda na mga basurerong napapadaan dahil sanay na ang mga ito rito. Nang matapos si Lola Obang, para siyang naubusan ng lakas. Ganun pa man, may ngiti na sa mga labi nito. Ngayon, kailangan niya na lang maghintay. Kinabukasan sa kainan ni Aling Ason. Nay, nagrereklamo na ang mga kumakain. Sobrang baho raw ng kainan. Baka lumipat sila sa iba. Anong gagawin natin, Nay? Hindi ba dumaan ang nangungulikta ng basura kanina? Nung tignan ko naman, wala naman pong nakatambak na basura sa labas. At hindi rin naman galing sa kanalang amoy, Nay. Sa loob talaga nagmumula. Sobrang sangsang. Naku naman, kita na ngang mahina ang benta. Sinabayan pa nitong kamalasan na ito. Nang tanghaling yun, bigla na lang binalot ng napakabahong amoy ang kainan. Kahit anong hanap nila sa maaaring rason, bigo sila. Sa kabilang banda, kasalukuyang nasa date si Nico. Kanina pa sila nakaupo sa resto. Ngunit pansin niya ang pagngiwi ng babaeng kasama. Maging ang ibang kumakain, napapatakip ng ilong kapag dumaraan sa kanyang upuan. Inamoy naman niya ang sarili at wala siyang napansing kakaiba. Babe, may problema ba? Bakit ganyan ka makatingin? Hindi sumagot ang babae. Maasim lang ang pinahayag ng mukha nito. Nang hindi na makatiis, nilayasan na nito si Nico. Hindi naman ito hinabol ng lalaki. Ngunit masama ang loob na dumiretso na lang sa bahay ng nobya. Sumasakit na ang ulo ni Rhea sa baho kahit nang makauwi sila sa bahay. Panay talak naman si Ason sa hangin. At dahil sa amoy,
Hindi na nito napapansin ang ingay ng ina. Ganon kabagsik ang amoy noon. Mas lumala yun nang tuluyang makapasok si Nico sa bahay nila. Agad namang nagkwento ang nanay niya kasabay ng binata. At bilang magkasundo naman, iniwan niya na lang ang dalawa sa loob. Paglabas niya ng bahay, nakita niya naman si Bilog. Ate Ganda, ayos ka lang? Anong ginagawa mo dyan? Ikaw pala, Toy. Nagpapahangin lang ako. Hindi ako makahinga sa loob eh. Lola mo ba yung kasama mo? Oo, si Lola Obang pala. Si Ate Ganda, yung mabait na nagpapakain sa akin lagi. Di tulad ng nanay niyang masungit. Tumawa lang ng mahina si Rhea at nginitian ang matanda. Ngunit pansin niya ang malalim na tingin nito sa kanya. Iha, nakikita ko na mabuti ang mithiin mo sa buhay. May pumipigil lang sa iyo ngayon. Marapat na umalis ka para makalaya sa tali ng kasamaan sa buhay mo. Naku, wala naman po akong ibang mapupuntahan eh. Kaya, konting tiis pa siguro. Bukas, iha, umalis ka na at pumuntang kanluran. Kilala mo ang tatay mo, alam ko. Lahat ng sinabi ng nanay mo sa iyo, pawang kasinungalingan. Lumapit ka sa ama mo at matagal na yung naghihintay sa iyo. Pagkatapos ng nakakagulong salita, lumisan na ang maglola. Sa sumunod na araw, hindi man sigurado ay sinunod ni Rhea ang payo ng matanda. Nilisan niya ang lugar na yon at iniwan na ang kanyang inang wala namang pakialam sa kanya. Hindi nga siya nagkamali ng desisyon. Nang muli silang magtagpo ng ama, buong galak siya nitong tinanggap. Ang kanyang ina ay hindi ininda ang pag-alis ni Rhea. Nang malaman niyang pumunta ito sa ama, basta niya na lang na sinabihang hindi niya ito hahabulin basta't padalan siya ng pera. Mas inuna nitong dinamdam ang galit ng iwanan siya ng mga suki niya dahil hindi na nawala ang mabahong amoy. Ganun din si Nico. Hanggang ngayon, hindi magamot ang pagiging mabaho. Simula noon, naranasan ng dalawa na ipagtabuyan, iwasan at husgahan ng taong nakapaligid sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi naman ganun kalupit si Lola Obang. Ang sumpang binigay niya ay mawawala naman kapag nagbago ang dalawa. Nasa kanila na lang kung kailan ng mga ito sisimulan. Sa sumunod na taon, naglakbay ang maglola sa ibang lugar. Tumanda si Bilog at paglaon, nakahanap ng maayos na trabaho. Mula sa kariton, hatid na sila ng sasakyan. Mula sa silong na tagpi-tagpi, natupad ang pangarap na magkabahay. Nagpatuloy ang buhay na bitbit ng bawat isa ang kanilang leksyon. Isa nga lang ang mas permanente, na walang taong likas na bayolente at sila'y kadalasang biktima lamang ng hindi mapalad na insidente. At makikita natin yun kung marunong lang tayong tumingin ng mga katangian na mas importante. Wakas!